the name of the Lord. Amen. Minsan pa natin palakpakan ng Diyos na buhay. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Sino po mabait? Ay, Samuel Pogi. Akin na yung clicker ko. Ayan, yan. Praise God. Pakibuksan nga, anak. Ayan, pinapaalalahanan ko po ang bawat isa sa Sunday na. Sabihin mo sa katabi mo, sa Sunday na. Huwag mong kalilimutan. Okay, 9 a.m. po yan sa Tansa Convention Center. Sa lahat ng nasa GC, meron na po akong gentle reminder po sa bawat isa. Tama po ba? Mayroon po ba? Nabasa nyo na po ba? Bring tumbler para po nasa tabi nyo na yung tubig nyo. Huwag pa tayo. Amen. Okay? At yung inyong lahat po ng t-shirt na nagpatatak, nakuha nyo na po ba? Amen? Tayo po ang host. Dahil tayo po ang Mother Church, wear your beautiful smile. Lahat ng nandoon na pupunta, mga kapatiran natin, mga ano natin po sila, taga CSF din po sila, wala pong pagkakaiba. Amen po ba? Amen. So, batiin nyo po, i-welcome nyo po, hindi man kayo mata yung usher, pero nakasalubong nyo, kayo na po unang bumate. Hello? O, kayo unang babate, lalo na yung mga hindi nyo po kilala, no? Batiin nyo na po, pagpalain ka ng Panginoon, welcome sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. So, yung patotoo ni Sister Jenna, napakaganda, paano ang Diyos kumikilos. This one, it is our gift to our church. Sabihin nyo nga, gift. Amen. For so many years, God has been faithful to us. Ang dami ng pagpapala ni Lord. Minsan nauna natin yung ating sarili, but this time, tinuturuan tayo ni Lord. Diba? We are chosen for favor at talagang nilalakaran natin yan. Amen po ba? Last December, ginawa natin na dahil birthday yun ni Jesus, siya yung niregaluhan natin. Dahil siya ang nagtayo nito, tayo rin ay nagregalo sa church natin with this one. Bago po natin yung binili, tinanong ko yung ating pong treasurer, assistant treasurer, magkano nang naipon ng church? Mami, may 10,000. Akala ko 20,000 lang yung gagastusin sa speaker. So, handa na akong paluwal. Kasi may 10 na lang. Sabi ko kay Romnick, magkano? Ini-expect ko sasabihin niya, 20. Sobra na. Nung sinabi niyang ganito yung halaga, sabi ko, anong bibilin mo? Bakit ang mahal-mahal naman yan? Mami, wala nang mura ngayon. Anong gusto mo? Tunog lata? Tapos na tayo doon. Amen po ba? For this year, eto lang year na to, mag-anniversary tayo, lalabas tayo na hindi tayo hihiram ng anumang gamit. Hallelujah! Palakpakan naman natin si Lord. Hindi yan sa isang tao lang, tayo lahat ang ginamit ng Panginoon. Amen po ba? For that gamit po, actually hindi na lang siya 43,000. Tumataas na po yan kasi may mga iba pa pong binibili. Pero napakabuti ng Diyos. It's not about the money, it's about the heart that very much willing na atin pong magawa yan. Kasi nga, we are chosen for, ang ganda ng boses ko, grabe naman Lord. We are chosen for favor, may kadugtong. Kasi yung kay Pastor Jeff, napakaganda nung mensahe nung Sunday. Chosen na siya for favor, may pagpapala na, nakalimutan niya lang may purpose, bakit pinagpala eh. Iba yung inisip niyang purpose, ba't siya pinagpala? Ano sabi niya? Gigibain niya yung barn, magtatayo ng panibago, doon ilalagay lahat ng kayamanan, magsasaya, yun ang alam niya, purpose, bakit siya pinayaman. Pero ang purpose natin, ba't kayo pinayayaman ni Lord ngayong taong ito and beyond? For His greater purpose. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sabi nung actually si Ate Jelly to love you, Ate Jelly. Dahil dumating ang pinakagwapo niyang asawa, wala naman ako magawa. Sabi niya, pwede bang hindi ako mag-preach? Siyempre. Kadadating lang, yan lang namang pilitin ko. Hindi po pwede, hindi ikaw nakasign. Pinasa ko sa tatay. Tay Bini, pwede bang ikaw mag-preach? May pinaghahandaan akong dedication ng bahay. Di ako handa. Wala talaga. Kahit ako ay gantong napakagandang boses para sa iyo, Lord. Amen? Sabi sa kanta, kung meron lamang akong 1,000 buhay, maglilingkod kay Lord. Eto, nag-iisang buhay. Kahit na boses palaka ako ngayon, Lord, para sa iyo maglilingkod. Amen?
Kasi napatunayan ko natin kung gaano kabuti katapat ang Diyos. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras. Amen po ba? Amen. Kaya Kuya Hernan, pataba ka ha. Papogi ka uli. Kunin mo yung kalahati ni Samuel. Grabe Samuel, ibigay mo sa tatay mo yung ibang taba. Amen. Tayong lahat ay dumulog at magpasalamat sa Panginoon. Mabuti kang Diyos, aming amang nasa langit. Nagpupuri kami, nagpapasalamat. Itinataas ang dakila mong pangalan. Sapat at higit sa sapat ang iyong Panginoong pagpapala at pabor sa aming mga buhay. There are times, Lord, na tetest ang aming faith, na tetest, Panginoon, ang aming trust sa iyo. But never kang nag-failed. Never mo kaming dinisappoint. May pagdududa at pag-aalinlangan man, Panginoon, pumapasok sa aming mga puso. You're still faithful. You have been faithful through the years, and we would like to thank you, and we would like to acknowledge your presence, God of faithfulness, God of mercy, God of love, God who provides. We welcome your presence sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, patuloy ka mangusap, patuloy ka magsalita. Establish mo, Panginoon, ang faith ng bawat isa. At alam ko, Panginoon, walang madidisappoint sa mga anak mo sa araw na ito, sapagkat kakatagpuin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming mga pangangailangan sa araw na ito. Niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So why Tansa Convention Center? Hindi po dahil gusto natin magmalaki, o di dahil gusto natin gayahin yung iba na doon nagsa-celebrate. There's one thing na nire-reveal sa akin ni Lord. For 2026 and beyond, we're going to step or move forward. Tatapak tayo. Dadalhin natin ang ating panyapak doon sa Tansa Convention Center, being the center of Tansa. Amen? So gagawin natin siyang symbolic, not just literal, dahil gagawin lang natin doon ang celebration, magsasaya tayo. But it is a symbolic way of saying, Tansa, here we are. Position for purpose. Amen? At nagsisimula na. Last Wednesday ba yon, Daddy? So ilan ang chaplain na nandito sa Mother Church? Ilan yun nandito? 5? 1. Si Kuya Andrew, Ate Lily, Pastor Binik, Tatay Moses, Pastor Jeff, ilang kayo? 5? Si Bishop ay nandito, 6. Galing dito. Chaplaincy, hindi naman nangangahulugan kailangan ka maging pastor. Pero kung inaabot mo ang community to transform lives, ginagawa na natin yun eh. Amen? Matagal na. But this time, we're going to position ourselves. Amen po ba? Position for purpose. Eto na. Patuloy tayong gawin natin yung kalooban ni Lord. Si Lord ang magpo-provide. Siya magbe-bless sa atin. Amen po ba? Amen. Sino yon nasa taas? Sabi mo, ako yon. Anong ginagawa mo dun? Sinabi mo, ako yun. Anong ginagawa mo dun? Declaring, I am successful. I am victorious. Amen? Dinideklara mong ikaw ay mananagumpay. God never gives up on us. Sabi mo, God never gives up on me. Hindi ang Diyos sumusuko sa akin. Hindi ako sinusukuan ng Diyos. Amen? Pasalamat ka, hindi ka sinukuan ni Lord. Hindi tayo sinusukuan ng Panginoon. So ang verse natin ay mula sa Romans 9:10-13. Buksan niyo po ang inyong Bible. At Malakay 1:2-3. Basahin ko sa Tagalog, bagamat meron dyan translation. Malakay 1:2-3, sabi dyan sa 1:2, I have loved you, says the Lord, but you ask, how have you loved us? Was not Esau Jacob's brother, declares the Lord, yet Jacob I have loved. Mula sa Romans 9:10-13, ang sabi, at hindi lamang iyon, kahit na iisa lamang ang ama ng 2 anak ni Rebecca, na walang iba kundi ang ating ninunong si Isaac, pinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin. Pagpili, layunin. Okay, nandyan yon.
at hindi batay sa gawa ng tao. Kaya't bago pa ipanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang mas matanda sa nakababata ayon sa nasulat, minahal ko si Jacob at kinapuotan si Esau. So, Jacob, sabi diyan, I love, but Esau, I hated. Most of the time, ang verse na to ay very misunderstood. Hindi nauunawaan na para bang ang ibig sabihin, ang mahal lang ng Diyos ay si Jacob. Yung word na hated, tinranslate kinapuotan. Parang nag-feedback siya. Kinapuotan o galit ang Diyos kay Jacob. Ayun po ba ang ibig sabihin nun? So let's have this context and meaning. Ano ang ibig sabihin ng Jacob I love, Esau I hated? Ang source niyan, yung binasa kong Romans 9:10-13 na kinote ni Paul, okay, ay mula sa Malakay 1:2-3 na sinabi po doon. Yon ay ina-address ni Prophet Malakay sa Israel, sa bayang Israel, regarding their history o kasaysayan at yung covenant ng Diyos sa bayang Israel. Sa Hebrew, yung word na love o yung love na hate, hindi po yan yung katulad ng translation ng ating English. Ang translation ng love is choose. So, pwede nating sabihin, Jacob, I choose. But Esau, I rejected or set aside. Mas pinili si Jacob kumpara kay Esau. It's not the term love and hate. It's all up, hindi siya tungkol sa emotional feelings. Kasi pag pinag-usapan ng emosyon, ang pangit pakinggan. Hate kita. Kinapuputan kita. So hindi ganun ang translation ng pagkakasabing Esau I hated, but set aside. Kasi pinili ng Diyos si Jacob. Amen po ba? Naintindihan na natin? Amen. So for what? For a sovereign purpose. Nabasa natin dito sa verse 11-12. Ipinakikilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. So sa sovereign purpose, ibig sabihin yan, layunin ng Diyos. Amen po ba? Hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa, kundi dahil ito ay sa layunin ng Diyos. And yung tinutukoy na Israel o Jacob, ang ganda talaga. And Esau, and it represents descendants, lahi. Jacob represents Israel, bayang Israel. Diba? Ang bayang pinili ng Diyos ay ang Israel. Ang Esau ay hated. Ito ang descendants or lahi ng mga Edom or Edomites. Bakit ni-reject ni Yahweh ang Edomites, ang Edom? Kung binabasa natin ang Biblia, nasa na tayo ngayon? Saan na tayo? Sa devotion. Nasa Numbers na tayo, bilang na po. So tapos na tayo sa Genesis and Exodus. Sa Exodus, there were times na nandun sila sa journey, kailangan nilang tumawid na ang pagmamayari ng lupain ay Edom. Sa Edom, nakiusap ang bayan kung pwedeng tumawid. Wala silang kukunin. Hindi kukuha ng hindi iinom, hindi kukuha ng mga ani, tatawid lang sila sa lupain kasi yun yung shortcut. Pero hindi pumayag ang Edomites, ang Edom. Ang Edom ay mula sa lahi ni Esau. Kaya nagalit si Yahweh. So hindi siya sinabing Esau ay hated. Dahil kung binasa mo ang Genesis, actually pinagpala pa nga ng Diyos o pinagpala ni Yahweh si Esau. Tama po ba? Nakita nyo?
So hindi siya nangangahulugang hate ni God, si Esau ay galit si Lord. May tubig na ako, ate. Hindi yun eh. So pag-aaralan natin, ano yung chosen for favor, position for purpose. Some people sa Bible po, napakagaganda ng history sa simula. Pinaka-paborito kong Bible character po ay si Joseph. Sinong paborito si Joseph the Dreamer? Napakahaba ng history pero napakaganda po ng pangyayari. Excuse me. Sabi ko nga, Lord, kung itatranslate ko yung chosen for favor, position for purpose, ayoko sa buhay ni Jacob. Hindi maganda ang pinagsimula ni Jacob. Sino kakaalam ng history ni Jacob? Hindi maganda. And yet, kapag nagbibinidisyon mula sa ating ninuno Abraham, Isaac, bakit kasali si Jacob? Hindi naman maganda ang history ni Jacob. Tama ba? Pero kasali laki si Jacob. Kay Abraham, isa lang ang anak. Kay Isaac, dalawa. Ay, hindi pala kay Abraham, meron din si Ismael. Pero yung pangako ng Diyos, isa lang. Diba? Kay Isaac, meron. Pagdating kay Jacob, ilan? There were 12 tribes. Tama po ba? So kay Jacob nagsimula yung pagdami ng henerasyon. Kaya kasali siya sa bendisyon. Mula kay Abraham, Isaac, and Jacob. So sa mga magagandang history, never mind my voice, okay? Sa magagandang history sa Bible, kakaiba yung kay Jacob. Jacob was not introduced as a righteous man. Amen. Ano si Jacob? Nagsimula siya sa buhay na nag-struggle. Ano yung nag-struggle? Ano yung sa Tagalog? Nakikipagbuno. Nakikipaglaban. Lahat ng bagay kailangan ipaglaban. Sino may mga pinaglalaban dito? Pati opinyon pinaglalaban. Pati saloobin pinaglalaban. Tawag ka. So, ano si Jacob? He was a struggler. Ano ibig sabihin ng Jacob? Deceiver. Ayun ang malala. Kaya wag yung pangalanan yung anak niyo Jacob. Sino ang pangalan anak Jacob? Ayaw ng Jacob kasi deceiver. What else? Manipulator. Amen po ba? Yan yung pangalan niya. Yet, sabi ni Daddy, wala bang pampaganda ng boses? yung sintunado, yung pwedeng gumanda yung boses. Ayan na, Daddy, gumaganda na, oh. Jacob means liar, sinungaling. Gusto niyo bang pangalan yan? Diba? And yet, kasama siya. Sabihin niyo nga, yet, God chose him. Again, yet, God chose him. Kahit pangit ang kanyang nakaraan, pangit ang kanyang simula, yet, sabihin mo, yet, God chose him as God chose me. Kung papaanong pinili si Jacob, pinili ka rin ng Diyos. Amen po ba? Yet God chose him. Why? For His greater purpose. Sa layunin ng Diyos. Amen po ba? Naiintindihan natin? Because God did not choose perfect people. Sinong perfect na dito sa loob? Hindi pinili ng Diyos ang perpektong tao para sa paglilingkod sa Kanya. But God perfects people. Sabihin nyo nga, God perfects people. Kung pinili ka ng Diyos, asahan mong babaguhin ka ng Diyos. Hindi ka pinili ng Diyos dahil matuwid ka. Hindi ka pinili ng Diyos dahil mabuti ka. Hindi ka pinili ng Diyos dahil magaling ka. Pinili ka ng Diyos para ayusin ka. Amen? Pinili ka ng Diyos for His greater purpose. Ang Diyos ang magpe-perfect sa atin. Ang story ni Jacob was not a good man become blessed.
Pinagpala yan ng Diyos kasi mabuti siya. He was broken. And He was transformed. Broken, but tinransform ng ating Diyos. Sino ngayon na nakakaranas ng pagiging broken sa oras na to? Kapatid, it's your time, it's your season na itatransform ka ng Diyos for His greater purpose. Kung ginawa ng Diyos yung kay Jacob, gagawin na rin ito para sa atin. So I have here 5 stages. Unang title ko dyan, 5 plays. Hindi ko nga alam kung anong lalagay ko eh. 5 stages or 5 plays when God never gives up. Kung saan ang Diyos ay hindi sumuko sa atin o hindi sumuko ang Diyos sa buhay ni Jacob. Isipin mo, i-personalize mo na ang oras na ito na si Jacob ay ikaw sa harapan ng Panginoon. Kung papaanong binago ng Diyos ang buhay, ang destiny ni Jacob, kayang gawin ito ng Diyos sa atin. Amen? Number 1, from the womb. Mula pa lang sa sinapupunan. A life full of struggle. Ang buhay ay hindi puno ng bed of roses. But ang life ni Jacob is a life of struggle. Lahat pinaglalaban. Ang dami niyang pinaglalaban. Tama po ba? Hindi pa siya sinisilang, may conflict na. Doon sa sinapupunan, nagkakaroon na sila ng conflict ni Esau. Tama po ba? And when he came out, nung siya'y lumabas, hawak na sa heel, sa sakong, si Esau. Si Esau, panganay, pero siya una lumabas. Doon pa lang may struggle na. Amen po ba? His name, kaya siya deceiver, grabber, manipulator. Jacob's life, early life, trying to get blessings by human effort. Sinabi yun na kanina ni Jenna, sa kakahabol nila ng blessings. Human effort. Sabi nyo nga effort. Human effort. Ang buhay ni Jacob sa simula ay paghabol sa blessing. Ano ang una niya ginawa? He stole the birthright. Bakit? Ang panganay kasi ang kukuha ng benediction ng blessings. Kaya ninakaw niya yung pagiging panganay ni Esau sa pamagitan ng bowl of soup. He stole the birthright. He deceived his father Isaac. Sinong katulong niya? Nanay niya. Di ba? Nagmanipulate. Naglagay ng balahibo. Pero amoy Jacob. Pero balahibo ni Esau. Boses ni Jacob. Pero katawan ni Esau. Kinuha niya yung blessings, yung benediction ni Isaac na para dapat kay Esau. What's next? Ano pa yung ginawa niya? Sa kakahabol niya ng blessings. And also, he ran away from the consequences. Siyempre, galit na galit si Esau. Papatayin niya ang kapatid niya. Twice, sabi niya, 2 beses na akong dinadaya ng kapatid ko niyan. Papatayin ko talaga siya. Mawala lang ang tatay ko. Tindi ng paggalang ni Esau. Hindi niya papatayin yung kapatid niya, buhay pa sa Isaac. Pag nawala na yung tatay, pag namatay na si Isaac, papatayin ko. Anong ginawa niya? Run away. Gumawa siya ng kasalanan, pero tinakasan ang kasalanan. Hindi niya hinarap. So for so many years, Jacob trying to get blessings by human effort, struggling. Sino sa inyo naghahanap, naghahangad ng blessings ni Lord? Human effort. Kailangan ko mag-OT. Kailangan Monday to Sunday may pasok, may trabaho. Kailangan ko mag-OFWs. Ano pang gagawin? Kailangan ko mag-business, mag-sideline, everything gagawin. Trying to get the blessings by human effort. Pero mayroong paraan para makuha natin ang blessings. Getting closer to God. The source of all blessings. Amen? Hindi ka mapapagod kapag ang blessings ay galing kay Lord. Dahil ang sabi sa Biblia, ang pagpapala ng Diyos ay walang kasamang kabalisahan. Bless ka nga, may sakit ka naman. Tama po ba?
Bless ka nga, malayo ka naman sa pamilya mo. A life full of struggle. Maraming taong katulad ni Jacob, nasa ganyan sitwasyon. Trying to get the blessings using worldly methods. Kapatid, sabi mo, hindi ako yan. Huwag kang mandadaya. Huwag mong gagamitin ang standard na mundo to. Ginagawa ng iba, gagawin ko rin. Kahit hindi mo yan gawin, ang mundo ang ginagalawan mo, ibang ginagawa para pagpalain. Kaya kang pagpalain ni Lord. Meron ako kahapon ba yun? Friday, sabi niya, tuwan-tuwa siya. Pinakita niya pa sa akin yung kanyang Gcash. Mami, may bumalik sa akin Gcash. Sabi ko, yan ang pagpapala ni Lord. Hindi mo pinaghirapan, pinagpapala ka ni Lord. Amen po ba? Ganon eh. Ganon kumilos ang ating Panginoon. We pray. Ito ang effort ng tao. We pray but we manipulate God. Hihingi ka kay Lord, pero gagawin mo yung gusto mo. We trust God, pero gumagawa ka ng scheme para makapandaya. We do not do that. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Nakatuwa yung kwento ni Ate Jelly sa akin. Sabi niya, meron daw siya mga dating mga ahente, nakakonect pa sa kanya, nabenta niya na yung property. Kahit hindi kasali sa nagbenta, pero dating nakakonect sa kanya, binibless niya rin. Bakit? Ayaw niya kasi baka makasalubong niya. Sinabi, mandaraya yan. Pinagpala siya ni Lord, pero yung patotoo niya sa ibang tao, sira. Di ba maganda yung sabihin, pinagpala siya, kahit kami wala na sa kanya, binibless pa rin. Amen po ba? We don't use the scheme of the people of this world. Kaya siya lalo pinagpapala eh. Tama po ba? Kasi ang Diyos naman ang totoong source ng blessing. Amen? So number 1, from the womb, bago pa isilang, struggling na siya. Number 2, Bethel. When God meets us in our lowest place. Sino sa inyong dumaan sa pagbagsak? Sino sa inyong dumaan sa yung talagang lumong-lumo ka na? Parang wala ka ng pag-asang makita. This is the place na kung saan tumatakas si Jacob mula sa magandang buhay. Mula kay Isaac at kay Rebecca, kailangan niyang tumakas para sa kaligtasan ng kanyang buhay. Nandun siya. Wala namang kotse. Wala rin sinabing, donkey. Wala rin sinabing binigyan siya ng yayo. Wala siyang kasama. Mag-isa lang siya na naglakbay. Gaano kalayo yung paglalakbay na ginawa ni Jacob. Natulog siya na ang unan ay bato. That his lowest part of his life. Madilim, pero dyan sa lowest part ng kanyang buhay, kinatagpo siya ng Panginoon. Amen po ba? Hindi doon sa panahon na siya ay righteous. Hindi noong panahon na siya ay parang napakabait. But in his lowest part of his life, kinatagpo siya ng Diyos. Ano ibig sabihin ng Bethel? Bethel means house of God. Pero that time, wala siya sa church. Wala siyang kasama. Ibig sabihin, Bethel means the place where God meets us. Kakatagpuin ka ng Diyos kahit sa mababa o napakasama o napakadilim na bahagi ng iyong buhay. Amen po ba? Ganon kabuti ang Diyos. Hindi sinabing, yan Jacob. Yan ang consequence ng iyong pandaraya. Bahala ka dyan. Hindi ganon eh. Grabe! In his lowest part, nandyan yung pangako ng Diyos. Genesis 28:15, ang sabi dyan, I am with you. Sabihin mo nga, I am with you. Grabe naman, Lord. Sa panahon na makasalanan si Jacob, sa panahon na nandaya siya, nandyan yung pangako niya. I am with you and will watch over you wherever you go. Grabe ka, Lord. Wherever you go. And I will bring you back to this land. Doon sa Bethel, pangako ni Lord, ibabalik kita dito. I will not leave you
until I have done what I have promised you. Hindi kita iiwan. Natutulog siya sa dilim. Ang unan niya, bato. Merong nagsalita. Diba may nakita siyang vision? Bukas ang langit, may hagdanan, may akyat baba. Merong nag-aaliw sa kanya, may nagpapalakas sa kanya, may nangako sa kanya, I am with you. In your lowest, darkest moment of your life, ang pangako ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Huwag kang matakot kung nagkakasala ka, lumapit ka lang sa Diyos. Huwag kang lumayo. Huwag kang tumakbo. Kung tatakbo ka, tumakbo ka, papalapit sa Diyos. Ang pangako niya, I will never leave you and until I have done what I have promised you. Amen? Bumagsak man tayo, bumagsak ka man sa sitwasyon mo, failure ka man sa pamilya mo, failure ka man sa business mo, failure ka man sa ministry mo, God never abandon you. Never kang iniwan ni Lord. Ang pangako niya, I will never leave you. I will watch over you. Kahit pamilya natin, minsan kahit magulang natin, nagsasawa na ako sa'yo. Puro na lang ako pangaral sa'yo. But God, sa sitwasyon ni Jacob, anong ginawa ni Rebecca? Pinatakbo siya. Imbis na ayusin, di ba? Kasi siya naman talaga nag-manipulate nun eh. Pinalis niya. Inabandon. Na Isaac at ni Rebecca, inabandon si Jacob. Pero ang Diyos, never nag-abandon kay Jacob. Amen po ba? Bagong buhay na ba nun si Jacob? Never. Bago na ba siya? Hindi. Hindi pa siya bagong tao. Hindi pa siya righteous. He was imperfect. Just like us. But pangako ni Lord, I am with you and will watch over you wherever you go. Kahit saan ka pumunta, sasamahan ka ng Diyos. What a great promise. Kay sarap pang hawakan ng pangako ng Diyos. Sabi ko nga, Lord, nung una, parang nahihirapan ako sabihin that si Jacob ay chosen for favor kasi nga ang pangit ng kanyang sinimulan. Pero until I saw yung purpose ni Lord sa buhay niya, doon ko naunawaan that he was chosen for favor and position for purpose. Number 3, Haran. The school of character. Tinawag ka ni Lord, hindi kung kailan righteous ka. Tatawagin ka ni Lord kung kailan mahina ka, bagsak ka, marumi ka, makasalanan ka. At saka kanya aayusin. Sabihin mo nga, aayusin ako ni Lord. Haran was the school of character. Ano ba yung Haran? Nandyan si Laban or si Laban. Kung anong character meron si Jacob, yun ang meron si Laban. Kung gaano ka tuso ni Jacob, mas tuso si Laban. Bakit siya doon pinadala? Ayan ang punishment. No, hindi ka dinadala ni Lord sa sitwasyong yan para kaparusahan. Dinadala tayo ni Lord minsan sa sitwasyon natin ito para ayusin tayo. Amen? Dinadala ka ni Lord for a purpose. Kailangan kang dumaan sa proseso kasi walang shortcut. Walang overnight na Kristiyano nagbago. Walang overtime. Pagtanggap kay Kristo na bautismo, bago nang nilalang, ang bait-bait na, holy na. Hindi. Dadaan ka sa proseso. Sabihin mo, proseso. Kaya may Romans 12:2-3. Do not be conformed, but be transformed. Kailangan ma-renew ang mind. Kasi yung heart ang pinasok, kailangan ma-renew ni Lord. Kailangan ma-renew, mabago ang ating isipan araw-araw. Kaya yung kanta, ano yung kanta? Binabago mo ako. Ano? Kailan? Alam nyo yun, di ba? Binabago mo ako araw-araw. Hindi one time lang.
Araw-araw tayong binabago ni Lord. Kasi araw-araw pumapalpak ka, aminin mo. Hindi araw-araw mabait ka. Mas malimit, araw-araw may topa ka. Tama, mali. At sino lang nakakaunawa ng topak mo? Hindi ang asawa mo. Si Lord. Tama? Kung merong nakakaunawa at tumatanggap sa'yo araw-araw, si Lord yun. Nauunawaan tayo ng ating Panginoon. For 20 years, Jacob is cheated. Kung ano yung ginawa niyang pandaraya, naranasan niya 20 years. Una, sinong gusto niya mapangasawa? Si Rachel na napakaganda. Sinong binigay sa kanya? Si Leah. Kailangan niya uling 7 years na magtrabaho. Walang sweldo. Sino magtatrabaho walang sweldo? Para ibigay sa kanya si Rachel. Another na pandaraya. Halos araw-araw o ilang beses, bago ng bago ang bayaran, ang sweldo. Lagi siyang dinadaya ni Laban pagdating sa wages. He works hard. Pero anong dinaganti ni Laban? Injustice. Sino nagparami ng mga kawan ni Laban? Si Jacob. Pero kailan siya nagkaroon ng sarili niyang kawan? Nung tinuruan na siya ng Diyos, inire-ready na siya ng Diyos para sa kanyang pag-alis. Pero hinalaw ni Lord na maranasan ang lahat ng injustices para mabago si Jacob. Hindi siya para parusahan. Inalaw ni Lord na manatili siya sa lugar na yon para siya baguhin. Haran is a school of character. In that place, ang pagiging manipulator niya becomes patient. Napansin mo ba? Kung ikaw ay matagal ng Kristiyano, nabago ka na ba? Hello? Sabi nung Wednesday sa equipping, sabi nung isang taga-naik yata, taga-kalubkob, parang hindi ko po kayang mag-share. Siya daw ay isang, introvert. Sabi niyang ganon. Sabi ko naman, ako din dati introvert. Parang ngayon wala nang kapalatandaan na introvert ako. Dati nga suplado ako suplada. Hanggang ngayon suplada pa rin. Ay hindi, mabait na ako, Nanay Betty, di ba? Sabihin mo, Nay. Nung nagsisimula ang church, lagi ko sinasabi, kung ayaw nyo sa akin, edi wag. Kaya nga hindi ako nagpapatawag na pastora kasi hindi ako mabait. Ayoko tatawagin ako pastora. Kasi may kaisipan pag pastora, laging nakangiti. Hindi ako nakangiti. Lagi ako simangot. Hindi ako nakangiti pagpasok nila. Pero ang Diyos, nang babago ng buhay. Manipulator becomes patient. Naging matyaga. Biruin mo, for ilang years niyang inintay para lang makaalis doon. Nagreklamo ba siya? Hindi. What else? The self-reliant becomes prayerful. Dati asa siya sa sarili niya. Tama? Pero natuto siyang manalangin. Natuto siyang lumapit sa Diyos. Sino ngayon ang tinatakbuhan natin? Si Lord. Sabi kanina ni Jenna, di ba? Walang assurance pag sa tao ka lumapit Sa pangako ng tao. Pero sa pangako ng Diyos, meron. Sabi mo, meron. Napatunayan nyo. Dapat meron kayo napapatunayan, ha? Bilang Kristiyano, dapat may napapatunayan kayong ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Kaya confident ka ngayong ibahagi ito. What else? The grabber becomes dependent on God. Kanino ka ngayong umaasa? Sa Diyos. Dati, kabig ka lang ng kabig. Sarili mong lakas, sarili mong kakayahan. Ngayon, marunong ka magbigay. Amen? Bakit marunong ka magbigay? Kasi alam mo, kapag nagbibigay ka, lalo kang tumatanggap. Amen? Kilala mo na kasi ang source, si Lord. Hindi ka mauubusan dahil ang Diyos ang magpapala sa iyo. Amen po ba?
Pinanish ba ni God? Hindi. God was reshaping Jacob. Sabi mo sa katabi mo, nire-reshape ka lang pala ni Lord. Yan. O wag yung tingnan yung katawan. Character po ang pinag-uusapan. Kaya kayo mahilig eh. Re-reshape. Ay bakit sobrang laki yata? Reshape ni Lord yata sa'yo sobrang laki. Ang sineshape sa atin ni Lord, character. Amen? Nire-reshape tayo ng Panginoon. God did not allow difficulty to punish us, but to remove the old you, the old us. Para matanggal yung lumang ikaw, lumang ako. Sino ba yung ikaw noon? Okay? Inaalis siya ni Lord, pinapaltan siya ng Panginoon. Number 4. Huwag kayong mag-alala, bago mag-11, tapos ako. Peniel. Sabi nga, Peniel. It is the night of surrender or the place of surrender. By the way, yung mga, ang liliit naman ng verse ko pala, no? Mula yan, basahin nyo, o kung nabasa nyo na, praise the Lord. Genesis 25 hanggang Genesis 35. Yan po ang story ni Jacob. The night of surrender or the place of surrender na kung saan, eto na, aalis na, lalabas na sila. Pero meron siyang nabalitaan. Yung kapatid niya, si Esau, sasalubong, may kasamang 400 men. Remember, kaya siya tumakas para sa buhay niya. Tama po ba? At merong banta, si Esau. Papatayin ko yung kapatid ko. Paghihiganti, dapat yung blessing sa kanya. So, ang pumapasok sa isipan ni Jacob, yung nakaraan. Yung pumapasok sa isipan niya, baka pag dumiretso sila ng paglalakbay, pagbalik, mawala lahat ng kanyang pagpapagal. Nandyan ang takot, nandyan ang pangamba. Amen po ba? So, ano po, he was terrified. And that day, or that night, Jacob wrestles with God. Nakipagbuno si Jacob sa Diyos. At dito napatunayan niyang wala siyang sariling lakas. Amen? Hindi tayo pwedeng dumepende sa ating lakas. Kailangan tayong dumepende sa ating Diyos. Not by might, not by power, but by the Spirit of the living God. Kung gusto mo magtagumpay sa lahat ng hamon ng buhay, huwag mong labanan sa sarili mong lakas. Huwag mong labanan sa sarili mong galing. Labanan mo sa tulong ng Diyos. Amen? When he wrestled with God, anong hinanap niya? Ang sabi niya doon, I will not let you go unless you bless me. Again, sabihin nga natin, ay parang ayaw nyo ng blessing. Again. Before, Jacob grabbed blessings from people. Nung hindi pa siya umaalis, nung nandun pa siya sa bahay ng kanyang mga magulang, struggle siya, hanapin, kunin ang mga blessings. Before, Jacob grabbed blessings from people. But yung declaration niya, I will not yet let you go unless you bless me. Na-realize ni Jacob that he clings, his dependence is on God. Ang pag-asa niya sa pagpapala ay sa Diyos. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. Hindi ako alis sa loob ka nito, Lord, hanggat hindi ko nare-receive yung blessings mo. Amen? I will not let you go unless you bless me. Ang sabi ni God, what is your name? Jacob po ang pangalan ko. Jacob po. Sabi ni God, you shall no longer be called Jacob, but Israel. Amen po ba? Sabi dyan, you shall not be called Jacob, but Israel. Anong ibig sabihin ng Israel? One who prevails with God.
One who prevails with God. Kanina tinanong niya yung tita niya, Tita Miriam. Ako at bago na ako eh. Tinanong ko si AI. Chinat ko, AI. Anong ibig sabihin ng one who prevails with God in Tagalog? Ang sabi ni AI, ang ibig sabihin daw ay, ganda talaga boses ko. Sabihin natin, 1, 2, 3. Ay, 1, 2, 3. Grabe! Present tense! Nakikipagbuno. Ano yung pinaglalaban mo ngayon? Anong struggle mo ngayon? Ang sabi, ang nakikipagbuno at nagtatagumpay kasama nino ng Diyos. Mas maganda daw ito, sabi, gamitan daw natin ng talinhaga. Ang nagwawagi. Saan? 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 O hindi pala human effort. Kailangan ka palang lumuhod. Kailangan ka palang tumulog. Kailangan ka palang umiyak sa Diyos. Ang nagwawagi sa pamamagitan ng panalangin kasama ng Diyos. Ikaw ba yan? Gusto mo bang palitan ni Lord yung pangalan mong yan? One who prevails with God. Hindi na siya mag-isa. Kasama mo ang Diyos. And if God is for us, ano daw? Who can be against us? Para naman kayong talunan. And if God is for us, who can be against us? Sakit ba? Hindi nga ako napigilan itong magandang boses ko para lumayo eh. Because I do believe, if God is with me, who can be against me? Amen po ba? I will not let you go, Lord, unless you bless me. One who prevails. God did not just change Jacob's situation. God changed Jacob's identity. Kaya ka babaguhin at binabago ng ating Diyos. Amen? Sometimes, God has to break us. Kailangan kang i-break ni Lord. Bakit? Para makita mo talaga o makuha mo ang totoong lakas. Sinong lakas mo? Si Lord. Minsan, broken ka. Wasak na wasak ka emotionally. Wasak ka rin financially. Wasak ka rin physically. But God allowed all these things so that makita mo ang real strength mo, siya. Sinong source natin ng strength? Si Lord. Ano yung limp sa Tagalog? Ha? Balakang? The limp. Di ba? Ginanon siya. Kaya hindi na siya pantay maglakad. Kuya Andrew, hindi kita tinasabi Pero ginagamit ka ni Lord. Amen. Amen po ba? Di ba na ganun siya? Para pagpapatunay, hindi na lakas niya, hindi na galing niya ang kasama niya, kundi umaasa na siya sa kalakasang nagmumula sa Diyos. Amen po ba? An encounter with God leaves a mark. Dapat nagmamarka ang encounter natin sa Lord. Number 5, ayan, patapos na. Bethel, again. Di ba may pangako? Di ba may pangako? Naalala nyo yung Genesis 28:15? May pangako, di ba? Magkikita uli sila, babalik uli si Jacob doon sa lugar na yon. Yun ang pangako ni Yahweh. At ayan nga, Bethel again, verse 5, a life totally surrendered. Nung unang hakbang niya sa Bethel, siya ay walang-wala. Siya ay alone. Siya ay basag. Pero pinangakuan ng Diyos. Pagbalik niya sa Bethel, bagong Jacob. Kasama ang buong angkan na dumami sa Haran. Naglalakbay sila. Pagbalik sa Bethel, ano na yon? Isang bago na ang nilalang si Jacob. Amen po ba? Kung babasahin nyo yung Genesis 35, kinuha niya lahat ng mga alahas, kinuha niya lahat ng mga ribulto. Anong ginawa? Sinamba nila? Hindi. Si Jacob mismo, ibinaon sa lupa ang lahat
ng maaaring maging idolatry ng kanyang bayan o ng kanyang buong sambayanan. Because his life was totally surrendered kay Lord. Amen po ba? Totally surrendered kay Lord. Before, he knew God. Kilala niya ang Diyos. Parang ikaw lang, kilala mo ang Diyos. Pero ngayon, he obeys God. Hello? It's not enough for us na kilala mo ang Diyos. Dapat sinusunod mo ang Diyos. Marami sa atin, lalo na sa social media sa oras na to, ngayong linggong ito, kilala ang Diyos, pretending na kilala ang Diyos, pero hindi sinusunod ang Diyos. Huwag na kayong sumausaw pa. Amen? Kristiyano daw, pero hindi disipulo. Ano ka kapatid? Disipulo tayo. Tagasunod ni Kristo. Sumisimba, pero hindi sumasamba. Learn not just to know God, but to obey God. Before, he wanted a blessings. Lahat naman tayo gusto ng pagpapala. But in this stage of his life, Jacob wanted holiness. Sabihin niyo, holiness. He wanted holiness. Bakit? Because his God is holy. Be holy, for the Lord your God is holy. Ang Diyos na siyang nagpala sa kanya mula sa wala, ang gusto niya nang sundin. Jacob finally became the man God saw from the beginning. Iba ang tingin sa'yo ng Diyos. Kung tingin sa'yo ng ibang tao, failure ka, disappointment ka, hindi yan ang tingin sa'yo ng Diyos. Amen? Amen po ba? So, Jacob wanted holiness. Ano yung matututunan natin sa buhay ni Jacob? Being a chosen for his favor. Our beginning does not decide our ending. Pangit man ang nakaraan mo, pangit man ang simula mo, madilim man ang simula mo, God is not looking at your past. Our encounter with God does. Amen? Lagi natin nakikita, God knows our past, pero hindi niya tayo ibinabalik sa ating past. Satan, lagi iyan ang balak niya, ibalik tayo sa ating past para makaramdam tayo ng condemnation, ng panghihina, panglulupaypay, ng disappointment. Our encounter with God decides our ending. Ano ang encounter mo kay God? Dapat nararanasan mo ang presensya ng Diyos. Amen? Araw-araw, maranasan natin ang presensya ng Diyos. Jacob, anong nangyari sa buhay ni Jacob? From being a liar, sinungaling, he became a leader. From being fugitive, takas, he became the father of many nations. And from being a manipulator, mapanlinlang, pandaraya, became a man of prayer. Wala siyang tatakbuhan eh. Wala siyang pupuntahan, wala siyang aasahan. Kaya anong gagawin? Lumuhod, dumulog, manalangin. Amen? So, stop. Sabi mo nga, stop running. Stop pretending. Stop striving. Anong dapat natin gawin? Come to God honestly and amen? Maybe your name, yung pangalan mo, sa luma mong pagkatao means failure. Maybe your name means disappointment. Maybe your past is addiction. Maybe your past is full of guilt. May mga ginawa kang kasalanan. Maybe your past is full of shame. But God is not interested sa iyong past anymore. Amen? God wanted to change us. Amen? If Abraham became Abraham, if Simon becomes Peter, if Jacob become Israel,
you can have your new name galing sa Diyos. Amen? We can become new sa Panginoon. So stop wrestling with God, struggling with God. If you're going to wrestle with God, sabihin mo, I will not let you go, Lord. Di kita bibitawan, Lord, unless you bless me. Sabi ni Jenna, ang blessings, hindi material lang. Hindi pera-pera ang blessings. Ang favor, when we say favor, all in. Sabi mo, all in. All year round. Ang pagpapala ng Panginoon. Amen? He is not looking for perfect people. He is looking at you right now. Nakatingin ang Diyos sa'yo. Amen? Let's all stand. Stop looking at your past. Hindi yan tinitingnan ni Lord. Ang tinitingnan ni Lord, are you willing? Are you willing to be changed by God? Are you willing to be transformed? Chosen ka, kapatid. Sabi mo, tapikin mo yung katabi mo, chosen ka, kapatid. Chosen for favor. Pag tinanggap mong chosen ka ni Lord for favor, tanggapin mo that you are positioned for purpose. Amen? Hallelujah. Rabba Sekana Sanda, we praise your name.